Hello world! Welcome back to my channel. Guys, please subscribe my niece, Jassy Liaguno. Guys, please subscribe and thank you so much sa lahat po na nag-subscribe sa akin. Hi! Hi po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa lahat po na nag-subscribe sa akin. Guys, itong vlog ko na ito ay tungkol kung paano pag mag-verify ka ng contract. Sa lahat po ito ng individual employee na na-hire dito sa Qatar. So, ano po ang mga kakailangan natin gawin or mga requirements kung magpa-verify tayo ng contract dito sa Qatar? Gaya sa akin, na-hired ako dito sa Qatar. So, gusto ko i-share sa inyo guys sa yung na-experience ko kung ano pong mga requirements na kinukuha nila dito para hindi na po kayo pabalik-balik sa follow-up kung mag-verify kayo ng contract mo dito sa Qatar. Sana makahelp ito sa inyo guys. Sana panoorin niyo po yung itong vlog na ito kasi very important talaga ito. Kung ikaw gumamit ng tourist visa, business visa, family visit visa na nakahanap ka ng trabaho dito sa Qatar o ikaw ay na-hire na dito, meron ka na employer, so naka-sign ka ng kontrata, isa ka ng empleyado, so kailangan mo talagang mag-verify ng kontrata mo. Kasi kung gusto ko nang magbakasyon, isa din yan sa requirements kung kukuha ka ng OAC. Kaya ito talagang pinakauna na mag-verify ka ng kontrata mo dito sa Qatar. Kaya bigay ko sa inyo ang step by step kung anong gawin at saka dalhin na requirements. Sana po may matutunan kayo sa vlog na ito. So, magsa-start na ako. Noon po, hindi pa uso ang online booking kung magpa-verify ka ng contract. Ito, ginawa nila to sa follow-up para po sa hindi na magsiksikan at saka para kung ano po yung free time na gusto nyo, meron pong naka-indicate doon na yun talaga ang gusto nyo na date at time na pupunta kayo. Kaya ginawa po itong online booking verification of contract. At saka itong information na ito, gawin ko ito pong step by step para po sa individual employee na na-hire dito sa Qatar. So, ang step 1 yung gawin po ay yung cellphone or laptop or PC meron kayo sa bahay niyo. Sa cellphone, mas madali. Papasok lang po kayo sa www.polodoha.com.ph. Pagkatapos po ng mag-fill up kayo sa electronic form doon, isi-send nyo po siya para po at saka pipili pala kayo doon kung kailan ang date at time na gusto nyong pupunta. Example, pupunta kayo sa date na yan at saka sa oras. Example, 10 a.m. or 8 a.m. Kayo na po ang mag-choose doon na anong oras niyo po gustong pumunta. Pagkatapos po ng appointment ng form, isi-send niyo po siya. Sa susunod po, ang follow-up, magsisend sila ng confirmation. Meron po yung confirmation na message na matatanggap niyo po sa email ad. Pagkatapos niyo po, i-open niyo po yun, meron siyang appointment booking na po doon. Meron siyang nakalagay na appointment booking. Yun po siya, pagkatapos na ipiprint niyo po yan. At yung papel na yun ang dalhin niyo doon sa follow-up kung kailan niyo gustong pumunta. At naka-designated na po yan. Example, wala kayong appointment, hindi po kayo i-entertain. Kailangan po, meron po kayong appointment booking sa naka-online po kayo. Kasi yung print nyo, dalhin nyo po yan sa follow-up kung anong date at time kayo pupunta. Pag ang trabaho mo ay isa kang household service worker, iba din ang requirements mo. Ito ang requirements mo, kabayan. Original HSW employment contract signed by your employer or sponsor. Lahat po ng page nakasign po sila doon. Original. And each copy is 2 copies po siya. Pangalawa pong requirements, QID po ng amo mo o tapaka ID ng employer mo. Back to back po siya, 2 copies.
Then sa iyo din po, photocopy din po ng QID mo, back to back din po yan. Passport po, kailangan po talaga din po ng passport original. At least 6 months from validity po siya. Kailangan po, example, malapit na po ma-expire yung passport mo. Kailangan po mag-renew pa na agad. At tanggalin niyo po life and personal accident insurance. Meron po kayong insurance, kabayan. Pag ikaw ay HSW worker po ikaw. Ang sunod mong requirement is health card. Meron ka din health card, kabayan, pag ikaw ay HSW. Ang sunod mo yung dalhin is medyo madami talaga ang requirements ng HSW kasi iba po ang category ng HSW at saka sa mga skilled worker. At magdala ka rin ng original current employment certificate po, signed by your employer. Yan po. Medyo madami siya kasi iba at talaga ang para pagkaalaman din ng iba natin magbabayan na isa silang HSW. Inuna ko talaga yung HSW na requirements kung ikaw ay individual employee dito sa Qatar. Na dito ka na hired, dito ka na, example, na visit visa ka, then pumunta ka dito ka na hired, yan po ang individual na employee. At ang last na requirements mo is sworn statement or affidavit. Salaysay po siya kung paano ka na-hire dito sa Qatar. Kasi hindi ka naman ng agency. So, nag-direct hire ka dito. Kaya meron kang sworn statement po siya. Affidavit siya kung paano ka na-hire, kailan ka dumating. Yan po, isi-state niyo po yun. Isusulat niyo po yun. Tagalog naman siya. Hindi naman siya English. Tagalog na talaga yun. So, mabilis lang natin i-fill up siya, mga kabayan. Then, ang sunod, para din to sa mga skilled worker. Gaya ng example, na-hired ka bilang cleaner, yan po ang skilled worker. Then, iba din po ang requirements nila. Dito sa, kung magpa-verify ka ng contract. Same pa rin po ang procedure niya. Mag-online booking ka po, then mag-fill up ka ng electronic form doon. Yeah. Then, isa-send mo, meron kang confirmation, appointment, booking. Yan, same pa rin, ipiprint mo din yun. Dalhin mo doon sa Polo OWA office kung kailan po ang booking mo. Same pa rin, pero iba ang requirements nila. Ang requirements ng mga skilled worker o professional worker dito sa Qatar. Magdala ka ng passport, original, at least 6 months po ang validity niya. Magdala ka din po ng copies. Number 2, magdala ka po ng, if meron kang payslip sa company mo, magdala ka, kung wala kang payslip, employment certificate. Pagawa ka nun sa company mo. Either lang nandyan sa dalawa. Kung wala kang payslip, employment certificate. Third na requirements, QID, print mo din, back to back. Dalhin mo yung original contract mo, kabayan, with stamp na po yan siya. Kailangan dalhin mo talaga yun kasi hahanapan ka talaga nila ng original contract with stamp. Kasi magpa-verify ka na sa contract mo. Then, kailangan po lahat po ng requirements with copies ka talaga kasi kukunin talaga ang copy nila at saka isa sa'yo. Bali 2 copies talagang dalhin mo. Sworn statement, affidavit po. Meron din silang form doon na fill up. Same lang din sa HSW na form na kung kailan ka na-hire, ganyan, isi-state niyo po yun. Mayroong mga blank doon yung siya pirmahan kung kailan kayo na-hire, na kailan kayo dumating, sino yung company mo noon, at saka present na company doon po yung. At pagkatapos na nyo isubmit, ang bayad po ng verification of contract is 40 riyal. Yan po ang bayad ng magpa-verify ng contract. After ka po na mag-verify ka ng contract, papasok na rin po yung OAC. Kasi kung gusto nyo mag-bakasyon, ipa-verify mo na, kabayan. Kasi importante talaga yan. Hindi ka makabalik po pag
hindi naka-verified yung phone shop. Kasi connecting yan sa OEC mo. Kukunin talaga nila yan pag kukuha ka ng OEC. Kabayan, pag meron ka pang mga tanong, comment ka lang sa down below kung anong gusto mo, kung hindi pa yung klaro yung mga vlog ko. Ilagay ko ang saan po yung address dito sa Qatar, kung saan ka mag-verify, saan yung Polo O1 natin. Malapit lang po siya sa city center. Ito po yung address niya, kabayan. Guys, maraming salamat guys sa lahat po ng nagsuporta. Sana po abangan niyo po yung susunod ko na vlog, guys. So, I hope to see you soon, guys. Thank you so much sa lahat. Thank you so much. Abangan niyo po yung sa next vlog ko. Sana may nakuha kayo na sa vlog na ito. Maraming salamat guys. I love you all. Thank you so much. I love you guys. Bye.